Sino may kaibigan? Yung kaibigan mo ba'y Kristiyano na? Amen? Hindi pa? Hindi pa. Sino dito yung family ay born again? Ay kilala na si Lord. Nakatanggap na sa Lord. Ayun, praise God, meron na sa kalagitnaan. So, kita natin na ako mismo rin sa sarili ko na nakita ko yung passion ng lalaki na i-share. Diba? Kahit mamamatay na siya. Diba? Ngayon, tayo, may oras pa tayo. Hindi pa tayo dumadating sa punto na gano'n na nakahilata sa hospital, tapos tsaka na lang natin i-share si Lord. Ngayon, may time tayo upang i-share yung relationship natin sa God, with God. Amen ba? Sinong willing dito i-share si Lord sa kanyang kaibigan, sa kanyang pamilya? Amen? Hindi ka mahihiya? Hindi ka mahihiya? Talaga? Sige nga, pagsabi, Amen! 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 Isa rin sa nakita ko doon yung kasalanan. Nakita natin doon, di ba? Pumunta sila sa isang lugar, tapos nagulat sila mismo kasi nire-record pala yung mga kasalanan natin. Sino dito yung kapag may nagagawang kasalanan, nagsasorry sa taong nasaktan niya? Hindi yung pinapalipas pa yung mahabang panahon bago mag-sorry. Parang utang na loob pa. Utang na loob pa para mag-sorry. Alam nyo, mga KKBs, kahit konti or kahit maliit, malaki, sinasadya man o hindi, yung kasalanan na gawa natin, dapat hinihingi natin ng sorry yun. Especially sa Lord. Diba? Sa Lord, nasasaktan din natin si Lord. Hindi tayo nakakapagbasa ng Bible. Tama ba? Hindi tayo nakakapag-pray. Hindi natin siya nabibigyan ng oras. Ang dami nating oras bilang isang estudyante. Tama? Estudyante rin po ako. Parehas tayo. Pero sa 24 hours na meron tayo, ilang oras yung binibigay natin sa Lord? Mas maraming oras ba para manood? Mag-Facebook? Usong-uso? Mag-selfie? Ha? Ano yun? Hindi ko alam yun. Yung mas malaki yung oras natin sa mga kaibigan natin. 8 hours yung oras natin sa school. The rest na hours na natitira na meron tayo, saan natin ginugugol? Diba? Sa rin dun sa nakita ko yung mama niya, diba? Yung katulad na sabi ko kanina, kung meron pa tayo, ako sa family ko, I'm praying and continually pray na makakakilala sila, tanggapin nila si Lord as their Lord and Savior. Dito po ba lahat ba nakatanggap na? Amen. Di ba? Lahat tayo, Kristiyano na tayo dito. Pero, ang issue dito, Kristiyano tayo, nagagampanan ba natin? Diba? KKB, Kristiyanong Kabataan para sa Bayan. Ulit po, ng KKB? Kristiyanong Kabataan para sa Bayan. Ayun. Kristiyano daw. Kristiyano po. Diba? Kailangan yung pagiging isang Kristiyano nakikita sa atin. Amen? So, wait lang. Ikukunin akong placards. Sinong may dalang ng Bible? Sinong may dalang Bible? Labas natin para nababasa natin. So, ngayon, as if walang first-timers tayo ngayon, di ba? Wala ba? Ngayon, tayo lahat ay first-timer. Pwede po ba yun? Ang sarap maging first-timer. Totoo ba? Ano yung pakiramdam nyo nung mga panahon na first-timer kayo?
Nahihiya. Bukod doon, ano yung pakiramdam nyo? Yung first timer ka, syempre, yung fire mo sa Lord, di ba? Nag-aalab pa. Parang hindi ka makakatulog kapag hindi ka nakapag-pray. Ay, namimiss nyo ba yung mga ganong feeling? Yung hindi ka mapakali pag hindi ka nakapunta ng KKB. Kasi doon ka lang doon mo lang nakakatagpo si Lord. May ganun pa bang pakiramdam? Yung mas kapag every Friday, alam mo may ESCOM, syempre pupunta ka. Di ba? Hindi ka na naggagawa ng kung anong gawain kasi nilalaan mo na yung araw na yung para sa Lord. May nararamdaman yung nararamdaman yung pa ba yun? Amen? Nararamdaman yung pa po ba? So, tara, kunin natin yung ating Bible and yan. Ito. Sino na yung naanuhan nung first timer siya, napakitaan na ng ganito? Wala pa? Ito. So, lahat tayo yung first timer. Pwede ba yun? Amen? So, medyo, opo. So, nakikita natin, may letter S. Dito muna tayo sa right picture. Ito, may square. Ano yung S? Saan siya ano ibig sabihin ng S dito? Sin. So, malaking S. So, sin. So, may upuan. Diba? Ano yun? Anong sa tingin nyo yung ibig sabihin ng upuan? So, diba, sa heart natin, sino ba yung nakaupo? O ano ba yung nakaupo dyan? Sino ba? Ano? So, sa upuan to, sa heart natin, syempre, nung hindi pa tayo Kristiyano, ngayon, sabi natin first timer tayo, makasalanan. Ang dami nating ginagawa, di ba? Mga bagay na nakakasakit. Di ba? Hanggang ngayon naman, kahit Kristiyano na tayo. Pero, si Lord, dumating. Di ba? Namatay siya sa krus. Nakita natin sa upuan yung cross na. Ibig sabihin, sa buhay natin, kailangan si Lord yung nakaupo. Kasi God, alam ko naturo na to sa inyo ni Sir. Di ba? Ni Sir Dan, yung nag-drawing siya ng malaking krus. Tapos, naalala nyo pa yon? Nag-drawing siya ng malaking krus. Tapos, sa kabila, yung tao, sa kabila yung si Lord, si God, and then sa gitna, yung sin. So, ano yung sinisignify ng cross na yun? Si Lord Jesus Christ. When He died on the cross, He saved us through His blood. Amen? So, naligtas tayo, yung kasalanan na nagagawa natin, maliit, malaki, pumupupit, sa bulsa ng mama, ni papa, diba? Nagmumura, diba? Nakakapagsalita tayo against sa kapwa natin na hindi natin napapansin, nasasaktan na natin. Diba? Yun, napalaya na tayo ng Lord doon. Amen po ba? Amen. Kailangan mapalaya tayo doon. And ito yun, sinasabi ni ate. Ayun si God. Diba? Through Jesus Christ, pwede na tayong makipag-usap sa Lord, kay God, God the Father. Kasi kung wala si Jesus Christ, sa tingin nyo ba maliligtas tayo? Gusto nyo bang magpunta dun sa kadagat-dagatang... Ayaw natin yan. Sino gusto doon? Gusto mo doon? Di ba sabi sa John 3:16? Ano sabi sa John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. But have an everlasting life. Gusto nyo yun? Kahit wala na kayo dito sa lupa, sa langit, di ba? Doon, buhay na buhay tayo. At sabi dito sa John 14:6, I am the way, The truth and the life. No one comes to the Father except by me. Sino yung me na yun? Jesus!
Yes, amen. Si Jesus Christ. Sige, magsitayo tayong lahat. Gaano ba natin kakilala si Jesus? Gaano natin kakilala si Jesus? Ha? Baka kilala lang natin siya as our Lord and Savior. Oo, totoo yun. Diba? Si Jesus is the Lord and Savior ng ating buhay. Pero, gaano natin siya kakilala? Yun yung tanong natin. Diba? Sino yung willing ulit tumanggap sa Lord? Diba? Kasi, sa mundong ito, hindi sapat yung pera. Tama po ba? Kahit may family ka na andyan, still, may hinahanap ka eh. Sino nakakaramdam ng ganun? Yung feeling mong may kulang. Diba? Kompleto nga family mo, andyan si mama, andyan si papa. Pero may hinahanap ka, pero hindi mo malaman eh. Diba? May kaibigan ka, lagi mong kasama. Pero after nyo magsama, may hinahanap ka pa rin. Or, may kaibigan ka, pero iniwan ka. Diba? Sakit. Siyempre, kaibigan mo yun, diba? Siya yung madalas mong kasama sasabihan mo ng mga problema mo, mga sekreto mo. Ay, may crush ako. Siyempre, lapit kay kaibigan. Diba? Nakaka-relate ba tayo dyan? Si Susan. Di ba? Or, may pera tayo, maraming mayaman dyan, pero... diba? Maraming pera yung ibang tao, mayayaman, pero may kulang. Top 1 tayo, pero may kulang. Diba? Ang galing-galing natin sumayaw, ang galing-galing natin kapag tuwing may program sa school, syempre pakitang gilas, titili kasi yung mga classmates mo eh, di ba? Syempre kakanta ka. Mas magpipresent ka, ipipresenta mo yung sarili mo, sumali sa mga program sa school. Kasi may pumapalakpak sa'yo, may hiyaw sa'yo. Diba? Kumbaga, pakitang gilas. Mas magaling tayo sa ibang larangan. Pero, sa ministeryo ng Lord, nagagamit po ba natin? Diba? Yung mga talento rin natin na meron tayo, na binigay ng Lord, dapat ginagamit natin sa Kanya. And ngayon, as we accept God, alalahanin natin yung mga kasalanang nagawa natin. Diba? Yung mga before, kani-kanina lang, ano yung naisip natin against sa kapwa Kristiyano or sa classmates natin, sa mga taong nakapaligid sa atin. Maliit, tandaan nyo mga kapatid, maliit o malaki, still, it is a sin. Kailangan, yung kanta natin kanina, I'm sorry Lord for the things I made it. Diba? Kailangan lagi tayong humihingi ng tawad sa Lord. Can we close our eyes? At alalahanin natin yung lahat ng kasalanan natin, yung mga pagkukulang natin sa Lord. Hindi tayo nakakapagbasa ng Bible. Kristiyano tayo. I will give you at least 2 minutes, diba, para humingi ng tawad sa Lord. Heavenly Father, O God, we want to say sorry for all the things we have done against you, God. Hindi kami nakakapag-pray, hindi kami nakakapagbasa ng Bible, hindi ka namin nabibigyan ng oras, Panginoon. Kahit yung Sunday namin, Lord, hindi namin nabibigay sa'yo. Patawarin po kami. Maging Panginoon, yung mga kasalanan namin nagawa sa mga nakalipas na araw, Panginoon.
Tatawarin mo po kami maliit, malaking bagay, sinasadya o di sinasadya, Panginoon. Naging insensitive kami, Lord, sa mga salitang aming nabibitawan, sa mga actions, O God, na sa tingin namin ay biro lamang, Panginoon. Pero nakakasakit na po pala. Patawarin mo kami, Panginoon. At minsan pa, Panginoon, patuloy mo po kami linisin ng iyong banal na dugo. Gawing karapat-dapat na tumawag sa iyo bilang isang aming Ama. Sige po. I will lead you to a prayer of acceptance to Jesus Christ once again. Let us accept God, Jesus as our Lord and Savior this afternoon. Sumunod lang po. Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito. Sa binigyan mo po muli na pagkakataon upang sambahin at papurihan ka. Inaamin po namin na kami nagkasala sa isip, sa gawa, at sa salita. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan simula ng pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Tinatanggap ka po namin, Panginoong Jesus, bilang aming Diyos at tagapagligtas. Maghari ka po sa aming puso't isipan at tanggalin ang mga kasalanan na nasa aming puso. Patuloy, Panginoon, nasamahan mo po kami sa bawat araw ng aming mga buhay at maisabuhay ang pagiging isang Kristiyano sa loob at sa labas ng simbahang ito. Maraming salamat po sa libreng kaligtasan na nagmumula sa iyo. Ako na lang po mananalangin. Mahal na Panginoon, maraming salamat po muli dahil yung libreng kaligtasan, Panginoon, noon, ngayon at kailan pa man, Panginoon, ay binibigay mo sa bawat isa. Hindi kami karapat-dapat, Panginoon. Subalit sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus, hinayaan mo, Panginoon, na kami ay maligtas at maging anak mo po. And Lord, sa salvation na natanggap namin muli sa araw na to, pangalagaan po, pangako po namin, Panginoon, na papangalagaan namin ito at ibabahagi sa aming mga kaibigan, sa aming mga kaklase, sa aming pamilya, sa aming mga kapatid, sa mga taong parati namin nakakasama, Panginoon. At hindi kami mahihiya na ibahagi ang salita mo, God. Salamat, Panginoon, sa araw na to at patuloy ka namin itinataas. Sa iyo po ang papurit pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tara, let's worship once again. I'm coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. Sorry, Lord. I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'll bring you
song. More than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. And that is our lives, oh God. More than a song. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song. Can we raise our hands? More than a song. I'm Coming back to the heart of worship when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Yes. Lord, it's all about you. To you all the glory, all the honor, and thanksgiving. In Jesus' name, Amen. Sige po, palakpakan natin ating Panginoon Jesus. Mas malakas pa po dyan.